Masaya na ako. Kung. I'm not wishing. If ever. Kasi, pagkagising ko kaninang umaga, sabi ko sa Lord, Lord, this is your day. Bihirang mangyari yung mga anak ko, except for one, nasa Cebu si Bojek, at saka yung mga dating attender natin, na medyo matagal na nawala, na tinext ko, sabi ko, huwag kang mawawala sa ano, andi dito sila. At ang Labian family, by the way, ando doon ako last week. Tama, last week, ano? I also gave a message na, for me, kung yun na yung huli, at least hindi na makakalimutan. Kaya yung testimony ni Brother Jerry nung Wednesday, sa prayer meeting, medyo na-encourage ako na tumimo yung mensahe. And I hope it will be the same today. Kasi looking at our theme, is a progression of topics. Kung naalala nyo, hindi ko na maalala yung mga nauna pa, pero nagsimula yung theme na yan dun sa enduring to the end. Naalala nyo yan? Kung ang isang tao, tunay na mananampalataya, tunay na anak ng Diyos, they will endure to the end. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka mawawala sa Panginoon. Magpapatuloy ka. Tapos yung sumunod na taon, sinundan natin yung he that endureth are overcomers. So, enduring, overcoming, hindi ka lang magtatagal o magtitiis, magtsatsaga, mananatili, kung hindi yan sabi rin, magtatagumpay. Hello? Hindi ka magiging talunan. So yung kaduktong nung naumpisahan, nagpatuloy ulit, alam niyo, napapanahon yung topic eh. Pag-uusapan natin ngayong umaga about glory. Reigning with Christ in glory. Ito ibig sabihin ng mayroong buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin ng ligtas. Kasi pag tinanong ka, ligtas ka ba o ano? At hindi mo masagot, hindi ka ligtas. Kasi kung ligtas ka, alam mong ligtas ka. Ngayon, kung hindi masyadong malinaw yung tungkol sa kaligtasan, kasi ang kaligtasan para sa marami, yung hindi ka mapapahamak, hindi ka mapupuntang impyerno. Pero kung yun lang ang ibig sabihin ng Kristyanismo, ang babaw. Kanya, bagamat talagang matindi na pagka ang kawakas-wakasan mo, impyerno, matindi yun. Ayaw natin yun. Pero more than that, ano ba ang ibig sabihin ng buhay Kristiyano? Napapanahon ito, relevant ito. Kasi punong-puno ng kahirapan at kasamaan ng mundo. Bala ko sanang i-enumerate yung nakakapag-cause ng fear, anxiety, alalahanin. At huwag mo sabihin sa akin, hindi ka apektado. Hindi ako maniniwala sa'yo. Kasi yun lang magtataas yung pamasahe, apektado ka na eh. Tama? Nagtaas na ba? Hindi pa? Hindi ba? Pero pag natuloy yun, mga magulang, magdadagdag ka ng alawan sa anak mo kasi hindi pwedeng maglakad. At hindi biro yung pagtaas. Tama? Kung may sasakyan ka, ramdam mo rin, huwag mo sabihin hindi ka apektado. Magpapagas ka eh. Tama? Oh, yung katatapos ng nalindol,
Si Canlaon na sumasabog na naman, hindi ko lang linagay sa notes ko kasi kung nakikinig ka sa balita, itong sasabihin ko, uulitin ko lang. Kasi lahat tayo aware. Ito ngayon ang tanong. Paano ka naapektuhan? So naapektuhan ka kasi nagagastusan ka, naapektuhan ka kasi nag-aalala ka. Kung Christian ka, dapat yung epekto sa atin hindi katulad ng hindi Kristiyano. Hello? Kikinig ba kayo? Kaya, ayun siya. Alam mo, andyan siya. Feel na feel ko yung presence mo, sister. Reigning with Christ in glory. Alam nyo ba? Itong ibig sabihin ng maging Kristiyano. Yan yung wakas natin. Yan yung pupuntahan natin. Kaya yung Colossians chapter 3, 1-4, magtatahi-tahi ako ng mga talata, ha? Yun yung kagandahan ng METEC. Yung nirereklamo ni Ina kanina na hirap siyang, kasi pag nag-outline ako, hindi ko na pina-finalize eh. Kung ano yung draft ko, dagdag na lang ako ng dagdag. Kaya minsan, hindi niya maintindihan na yung first point ko, naging second point, tapos may mga verses na buburahin ko, tapos papalitan ko. Hindi niya alam ngayon kung ano yung papalitawin. Kaya nga sabi ko sa kanya, sundan mo na lang ako. Kunin mo yan, kung ano naintindihan mo, yan yung palabasin mo. Pero kako, pag narinig mo kung may sinabing verse na kadalasan wala sa outline ko, i-flash mo na lang. Kasi ang pinaka-goal ko doon, mabasa niyo yung talata at maintindihan niyo yung kahulugan. Hello? So, Colossians chapter 3. Puntahan natin yung, ayan, sige, simulan natin sa verse 1. Basahin ko sa Tagalog, ha. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan nyo ng isip, ulitin ko, pagtuunan nyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Next verse. Ang mga bagay na panlangit, ang isa-isip. Hindi ang mga bagay na may nakukuha kayong idea? Nahuhulaan nyo kung ano yung gusto kong ipunto? Yung epekto sa atin ng nangyayari sa ating kapaligiran ay hindi pareho ng mga hindi mananampalataya. Why? Kasi sa iba nakatuon yung ating isip. Hindi tayo nakatuon sa mundo, hindi tayo nakatuon sa kaguluhan, nakatuon tayo sa Panginoon. Verse 3. Verse 3. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay, hello, kung Kristiyano ka, wala ka na sa mundo, nasa Panginoon ka na, tayo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Yan yung ibig sabihin na magkaroon ng relasyon kay Kristo. Nung maging Kristiyano tayo, hindi lang tayo nagbago ng religion. Kasi in the first place, nung naging Christian tayo, hindi ka sumanib sa isang iglesia para maging Kristiyano. Hindi. Kristiyano ka na nung bago ka pa mabinyagan o bago ka pa maging miyembro. Walang kinalaman yung pagiging miyembro mo sa simbahan sa pagiging Kristiyano mo. Naging Kristiyano ka nung ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas. Verse 4. Verse 4. When Christ, who is our life, shall appear, if you have your Bibles with you and you have a ball pen, pakiguhitan nyo tong, then shall you also appear with Him
in glory. Kaya yung theme natin, reigning with Christ in glory. Ngayong umaga, gusto kong i-picture natin sa ating kaisipan, wala na tayo sa mundo, nandoon na tayo sa langit, naghahari kasama ni Kristo. Hindi tayo taga-mundo, ha? Hindi. Tayo ay dumadaan lang, nakikiraan lang sa mundo, kasi bawat anak ng Diyos, balang araw, dadali ng Panginoon sa kanyang kaharian. And I am about to guide you, dadalhin natin ang ating mga sarili sa isang lugar na i-imagine natin yung kalagayan natin na nasa langit. Kasi ikukumpara natin ito dun sa buhay na nangyayari ngayon. Hindi magtatagal, yung bata tatanda, yung matanda mas tatanda, at yung mga mas tumanda, malapit na magpaalam, na madalas nang naririnig nyo sa akin, at hindi yung ka-OA yan, kundi bilang paghahanda, hindi lang para sa inyo, kundi lalo tigit para sa akin. Kasi every time I preach, I always bear in mind, it is as if it's my last. Bakit? Kasi kung huli mo na yan, ibigay mo na lahat. Kaya yung bata na tumanda, yung tumanda, mas tumanda, at yung mas tumanda, ihina, and ultimately, papanaw. Kaya kung bata ka pa, nakikinig ka ngayon, huwag mong sabihin sa akin na yung mensahe para lang sa matatanda. Hindi. Kasi kung Kristiyano ka, dapat matutunan mo yung tunay mong relasyon sa Diyos. Gano ba ito kahalaga? Eternity depends upon it. So, we shall appear with Him in glory. That's another way of titling the message. We shall appear with Him in glory. By way of introduction, gusto kong dalhin kayo sa isang lugar na kung saan yun yung ating inaasam. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan natin, fast forward, dadalhin ko kayo sa prophecy kung saan mananatili at doon tayo dadalhin, doon tayo makakasama ng Panginoon magpakailan man. Uulitin ko, hindi tayo magtatagal sa mundong ito. In the first place, gugunawin ng Panginoon ang mundong ito. At pagkagunaw, merong babaguhin ng Panginoon, babaguhin niya sapagkat doon na tayo ilalagay at mananatiling kasama niya magpakailanman. Kaya fast forward, biyahe tayong langit. Revelation 22. Revelation 22, verse 3 to 5. Sabihin niyo sa akin kung may idea kayo kung saan to, ha? Siguro simulan natin sa verse 1, Ina. Verse 1. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. Verse 2. In the midst of the street of it,
And on either side of the river was there a tree of life which bare 12 manner of fruits, and yielded her fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. Verse 3. And there shall be no more curse. Ba't sinabi yun? Huwag natin kalilimutan, when man first sinned against God, it brought curse on man. Yung ating unang magulang, si Adan at si Eva, dahil sila nagkasala, they were cursed. Fast forward, prophecy, this is New Jerusalem. Ang sabi, the curse was already removed. But the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. Yung servants dito, hindi lang ito nagre-refer sa mga Kristiyano, mga tao na nakakilala, kumilala, nagkaroon ng ugnayan sa Panginoon, kundi kasama rito yung mga anghel. Kasi pagdating sa langit, lahat tayo maglilingkod sa Lord. Kaya yung mga ayaw maglingkod sa Lord sa buhay ngayon, ma-auto-place ka sa langit kasi wala kang gagawin kundi maglingkod. Hello? Yung wala kang time para sa Panginoon, huwag kang mag-alala. Pagdating sa langit, wala kang ibang gagawin kundi maglingkod sa Kanya. Kaya kung naiinip ka sa paglilingkod, hindi ko alam paano ko mag-a-adjust sa langit. Kasi wala tayong gagawin kundi paglingkuran siya. Do you like that? Look at verse 4. And they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. Very significant yan. Bakit yung pangalan niya nasa noon natin? Kasi huwag niyong kakalimutan, tinatakan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kung umaattend ka every Sunday, yung huling message ko is about being light. Ilaw. Dito, habang nasa mundo tayo, ang mundong punong-puno ng kadiliman, ang mga Kristiyano ang ilaw ng sanglibutan. Let your light so shine, sabi. Sa langit, hindi na natin kailangan ng ilaw. Why? Sabi niyan, they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light. God Himself is the very source of light. And I like the last part, and they shall reign forever and ever. You like that? How I wish maganda pa mamalakad ng gobyerno. Ang laki ng perang pumapasok sa kaban. Para nakawin lang. Sa kaya makalipat na bansa na hindi ganyan kakurap. Alam mo, hindi mo kailangan maganap eh. Kung Kristiyano ka, kapatid, may pupuntahan ka, tagaroon tayo. At ang sabi ng Biblia, hindi lang tayo titira sa langit. Ang sabi rito, tayo ay magre-reign. Alam niyo ba ibig sabihin nun? I'm still introducing, ha? Pasensya na, ha? Eternal, perfect state. So we are looking at the future glory, fast forward to eternity. Gusto niyo nang pumunta ron? Ha? Pwede na? O, padista kayo, ha?
Padala natin sa Lord. Lord, pwede priority to. Alam mo, kaya hindi mo iindahin kahit ano meron ka. Hindi mo iindahin. Kahit ano pa yung problemang nakakaharap natin sa mundo. Yun lang, biro mo ngayon babagsak, guguho ang isang building, kaya kailangan mo lumabas. Paglabas mo, hindi mo alam kung anong kalsada yung bubuka. Kaya hindi mo alam kung saan ka safe Saan yung probinsya na puro sinkhole? Hello? Kaya hindi mo maiwasan talaga na mag-alala Pero kung Kristiyano ka kapatid, wala kang dapat ipag-alala. Kasi sabi ng mga kaibigan ni Daniel, kahit kami mamatay, hindi kami pababayaan ng Diyos namin. Kaya hindi tayo takot mamatay. Hello? Hi. Why? Because we will be reigning with Christ in glory. Ready na kayo? So, nag-fast forward ako sa future. Future glory. Balik tayo sa reality. Romans chapter 8, verse 18. Romans 8:18. Kanina, future glory, kiniliti ko lang kayo. Sa ganda ng langit, gusto natin pumunta na ron. Bakit? Kasi pag kinuha na tayo ng Lord, nandoon na tayo, tapos na problema mo. Tama? At dyan ako nainggit kay Carol. Bukod sa wala na siyang sakit doon, wala na siyang problema ron. Hello? Kaya, sabihin niyo mga OA ako, tuwing bababanggit ko, na pwedeng, kasi payag na ako kahit ito na yung huli. Walang sentimentong involved doon. Wala. Ang pinag-uusapan natin, katiyakan. Bakit? Kahit anong oras, pwede na akong bumigay. Bakit? Kasi alam ko, pupuntahan ko. Natitiyak ko na naghihintay ang mga anghel na sasalubong sa akin. At alam ko, doon ako pupunta. Walang iba. Bakit ganun na lang yung emphasis mo, Pastor? Para makayanan natin kung ano man yung kahirapang dinaranas natin. Hello? Kasi kung alam mo kung saan ka papunta, ano man ang nangyayari ngayon, okay lang. Why? Kasi may Kristo ka. Sabi nga kanina, nakatago tayo kay Kristo Our life is hid with Christ. If God be for us, who can be against us? Napakatotoo nun. So Romans chapter 8, ito. Kanina, future glory, fast forward to eternity. Tutungayan naman natin ngayon yung present misery. Back to present reality. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared. Sa Tagalog, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan, sa Bisaya, karon, sa English, present, ngayon, Tagalog, hindi natin pwedeng ikumpara. Hindi maiahambing. Saan? Yun yung kaninang binanggit ko. Future glory. Na-excited akong pumunta anytime.
Siyempre, kung lulubin na ng Lord, hindi naman pa pwedeng ako masunod. Tama? Hindi naman pa pwede kasi kukunin niya na, kukunin niyo ako nun. Salamat kay Sister Senny sa St. Peter. Kinuha ni Carol yun, hindi ko alam eh. Tapos nung nagbabayad siya ng buwan-buwan, may isang buwan siya na pumalya, doon lang niya inamin, Dad, kumuha ko St. Peter eh. The sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. Ito, I like this kasi question ko ito eh. Bakit in us but hindi to us? Bakit in us? Alam niyo kung bakit? Because we are part of that glory. So hindi lang natin makikita yung glory sa paningin natin, sa harap natin, kung hindi mararanasan natin yung glory sa ating sarili. Why? Kasi we will all be glorified. Hello? Kayo namatay? Inilibing? Naabo? In the case of Carol, pinabilis namin yung abo kasi na-cremate. O wag na natin pag-usapan yung issue ng cremation. Baka kasi meron kayong ibang belief dyan. But there's nothing wrong with that. Bakit? Kasi balang araw, sa takdang panahon ng Diyos, pagka kinuha na niya yung lahat ng mga Kristiyano, even those who are cremated will be made back to former. Pero this time, hindi na yung dating katawan, kundi it will be a glorified one. So yung paghihirap natin, pagsama-samahin nyo na yung lahat ng mga nangyayari sa mundo. Karamdaman, kaguluhan, yung gera sa Iraq at saka sa Israel, yung gera ng China at saka ng US, na ginagawa tayong PON, ang Pilipinas. Ano ba naman ang panlaban natin sa mga inchik? Ha? So, kalamidad, bagyo, lindol, yung bagyo na nagpalitaw ng maraming baha, lumitaw tuloy yung mga fake projects, ghost projects. The sufferings of this present time is not worthy to be compared. Wala siya sa kamuyingking. Dun sa kaluwalhati ang naghihintay. Ano sabi sa talata natin sa Colossians chapter 3 verse 1? Look not. Yeah. Seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Kasi kung Christian ka, walang panama ang mundo sa kalangitan na pupuntahan natin. Ito, pasensya na ha. Kaya hindi mo i-establish ang buhay mo sa mundo. Why? Kasi gigibain lahat to. Hindi ko naman sinasabing huwag kayo maging established. Hindi naman. Kaya lang, huwag niyo sobrahan. Bakit? Kasi iiwan nyo lang. Niniwala ba kayo ron? O, kung hindi kayo maniwala, hindi sa akin kayo